pwedeng-pwede niyo rin i-send yung link natin tonight. Yan. So anyways, eto, syempre papakilala din muna ako. Yan. So again, yung topic natin is Know Your Kidneys. Yan. Pero ito, alam ko gasgas na to. Ayan. So, yes, lagi nating naririnig, lagi nating napapakinggan kung saan, nakikita kung saan, sa social media, whatsoever. Health is wealth. Yan pa rin naman talaga eh. Kumbaga, 'di ba, mostly mas na-realize lang din natin after pandemic days, 'di ba? So yung iba nag-value talaga ng health, pero karamihan talagang mas nakita lang yung value yung health natin because of those days, 'di ba? And 'di ba kung mapapansin din naman talaga, one can survive without excess money, pero can't survive without good health. 'Di ba? So, kailangan kumbaga yun na yung pinakaimportante, balewala ang pera, 'di ba? Kung wala naman tayong good health. So, before I start the discussion proper, so ito po, I'm Eloisa Guillermo and I'm a registered nurse. So, I graduated at Our Lady of Fatima University sa QC branch, batch 2011. And I'm a former neonatal intensive care unit nurse sa East Avenue Medical Center. So, malamang sa malamang, familiar kayo sa hospital na yan. It's a government hospital. Yan, dyan yung maramihang pasyente. Yan. So, kung mapapansin nyo, ito yung typical na pag sinabing 1:1 na mga 30 patients, yan, isa lang ang nurse. So, common na common yan dyan. So, actually, onti pa yan. So, we're handling mga sick babies. May time din na nag-handle kami ng mga well babies. So, dyan ko na rin nakita yung mga iba't ibang klase, itsura ng mga babies na hindi mo din talaga inaasahan. Ganyan. Sobrang nga eh, minsan nga parang naisip namin, para kaming para kaming katulong. Yan. Nice naman, pero syempre, di ba, ikaw magpapalit ng diaper, ikaw magpapadede, tapos may mga orders pa ng doktor. Eh, di ba, pag ang baby umiyak, hindi ka naman kumbaga, hindi naman magre-react yan. Gusto kong, gutom ako, whatsoever. Kumbaga, manghuhula kami dyan. So, possible na may masakit, may iniinda, di ba? So, ganun siya. So, anyways, ito na tayo. So, dito na tayo sa topic natin which is yung kidney. So, sabi nga dyan sa Philippine Society of Nephrology, the prevalence of chronic kidney disease among Filipinos that Philippine Society is surrounding the alarm. So, kumbaga dumadami na rin talaga yung cases ng kidney disease na kailangan maging mas maingat din tayo about it. Alright? And sabi nga dyan, reveals that approximately one Filipino develops chronic renal failure every hour, translating to roughly 120 Filipinos per million population. And dyan nga sa right side, sabi 2.3 million ang merong chronic kidney disease. Kahit sabihin natin na ang population ng Philippines around 119 million, pero still 2.3 million is 2.3 million. Madami pa din, malaki pa din, na kung tutuusin, pwede naman din talaga siyang ma-prevent. Pwede naman talagang hindi magkaroon ng kidney problems, pero syempre, tayo ang responsible about it. Yung mga sarili natin. And to give you an idea na din, so magkano nga ba pag may kidney problem? So ito naman, ang galing sa Senate, syempre sa Philippines. Yan, sabi nga dyan the price of dialysis in the Philippines can range from 2,000 to 7,000 and above per treatment. So, in a week, magastos ka na mga around 6,000 to 21,000. In a week ha. So, case-to-case basis pa yan. So, in a month, magkano yan? Around 80,000 to 100,000. Malaki yung pera, oo. And kumbaga, lalo na kung dito sa Pinas, pag-usapang sweldo, malaki ba sweldo? Hindi naman din, di ba? Karamihan sa Pinas, overwork, underpaid. And dyan, sabi nga din, over the past decade, the number of new cases has increased by about 15% every year. So, and with uncontrolled diabetes and hypertension as risk factors of kidney disease. 'Di ba? So, kumbaga, pwede underlying causes na rin siya eh. Kumbaga, kung ito tanong ko, meron ba dito na walang kakilalang may diabetes or hypertension? Can you type 1? Binaligtad ko na ha, may hindi kakilala. Yan.
Yan. So, most probably wala magta-type kasi most parang feeling natin common na sa kapitbahay, ay may diabetes 'to, may hypertension sa relatives. As in parang normalan na lang ang dating sa iba. Pero 'di ba kung titignan man talaga, hindi naman talaga siya normal and hindi naman talaga dapat may gano'ng sakit, 'di ba? So ito, things to know about our kidneys, what does kidneys do, risk of kidney problems, causes of kidney damage, ano bang signs and symptoms niya? And of course, paano nga ba mape-prevent yung mga kidney problems? So unang-una, dito tayo sa what is kidney. So yung kidney natin, yan yung tubing-shaped organs about the size of fist. O, ganito kayo, yan. So kung anong size ng fist nyo, ganyan di kalaking kidney nyo. And it's located below the rib cage. So, magkabilang side. Yan. So, ano bang ginagawa ng kidney? So, ito yung laging sinasabi na tagasala. Yan. So, yung nag-filter ng blood, hindi lang every hour, pero every minute ginagawa ng kidney natin yan na nag-remove ng waste and mga extra fluid. So, waste like mga kasama dyan yung urea, yung creatinine, di ba? Kung may mga nagba-blood test dito, so yan yung mga waste na nagiging urine. Yan. So, it maintains healthy balance of electrolytes. So, electrolytes tulad ng mga sodium, potassium, calcium, ganyan. So, controls blood pressure as well. It improves sugar levels, regulate metabolism, it responds to stress, makes RBC or tinatawag na red blood cells, na ang red blood cells kasi, ito yung nagkikarry ng oxygen from the lungs papunta sa buong katawan natin ulit. And it keep your bones strong and healthy. Yan, di ba kung titignan, parang ang dami palang ginagawa ng kidney. Pero common na alam lang natin is nagsasala. Yan. Pero not knowingly, yan din pala yung mga trabaho ng kidney sa katawan natin. So, paano nga ba nagko-control ng BP yan, sugar levels, ganyan? So, ganito siya. Ang kidney natin, nagke-create din siya ng glucose every time na mababa na yung sugar sa katawan or tinatawag na mga hypoglycemia. Yan. So, siya yung responsible dyan. Ang glucose, ang kidney din, ay nagkikreate ng tinatawag na protein na tinatawag na renin to increase BP. Or yung kapag sinasabi na low blood ka na. Ayan. So, nagpo-produce din siya ng calcitriol, which is form of vitamin D, para i-absorb yung calcium. Yan. So, hindi lang basta-basta na kailangan mag-take ka ng calcium, di ba? So, kailangan may vitamin D para ma-absorb yung calcium. So, si kidney din nagpa-produce na tinatawag na erythropoietin to make RBC. Again, si RBC yung nagkikarry ng oxygen from the lungs papunta sa circulation. Then, nagpa-produce din siya ng cortisol. Ano ba ang cortisol? Siya rin naman yung responsible na para mag-regulate yung metabolism natin, para makapag-reduce na inflammation, makapag-respond to stress, and even makapag-regulate ng blood pressure and even sugar levels. Yan. So, normally, ganyan naman talaga ang proseso. 'Di ba? Pero, syempre, lahat yan, kumbaga, nahaharang kapag nagkakaroon ng kidney problems. 'Di ba? So, paano nga ba nag-work ang kidney? So, ito naman, to make it simple, ganito lang siya. Siyempre, hindi natin gagamitin ng mga malalim na kung ano-ano pa. So, ganito yung mga unfiltered blood natin, as in yung mga isasala pa lang na dugo, papasok siya dyan sa red na mga ugat or tinatawag na renal artery. Tapos, sa kidney, dyan na magpa-process yung pagsala. Dyan na nangyayari. Tapos, kapag na-filter na yung dugo, so yung mga pwedeng gamitin, lalabas siya sa renal vein, tapos paikot sa katawan ulit. So kapag waste naman na yan, or mga tinatawag na basura na sa katawan natin, so pupunta na siya sa ureter, pupunta sa bladder, at mag exit na siya as urine. So ganyan yung proseso niya. Normal process niyan. So sino nga bang mga at risk for kidney problems? Mga posibilidad na magkaroon talaga ng mga renal na kidney problem. So syempre, ayan, lahat yan included. Yung may mga existing concerns like mga hypertension, diabetes, which is common na common, 'di ba, na marami tayong kakilalang may ganyan. Yung merong mataas ang cholesterol, accidents or trauma, syempre yan yung mga tipong hindi talaga naiiwasan, 'di ba? For example, mga car accident, tapos tumama
yung likod, naapektuhan yung kidney, ganyan. And of course, syempre, kasama pa rin ang obesity dyan. Yan. So, next, ito naman, ano nga ba yung mga common conditions na that impact your kidneys? So, ito, mga sakit-sakit na to, ito lang yung mga, sinali ko rin dito, yung mga pinaka-common. Alright? So, unang-una, of course, yung chronic kidney disease or yung tinatawag na CKD. So, pag CKD kasi, nililesen niya na yung function ng kidney mo. Pero mostly, ang common cause ng CKD is diabetes and hypertension. Yan. So, sa mga may existing problems na may ganyan, yan yung pinaka-common na pwede mangyari sa kanila. Then next, ayan, may kidney cancer, may kidney failure, or sa iba, ang tawag dyan ay renal failure. So, pag renal failure, may tinatawag na acute at chronic. So, pag acute or chronic, ayan naman is nagle-lessen lang yung kidney function. Pero pag sinabi ng end-stage renal failure, ito yung complete loss of kidney function. So ibig sabihin, yung kung paano talaga tumatrabaho yung kidney mo, nawala na. Kaya kailangan niya na mag-dialysis. So in short, machine na ang gagawa ng ginagawa ni kidney. 'Di ba? And katulad nga nung sa kanina, 'di ba? Magkano ba ang pagda-dialysis? Mura na siguro yung mga 20,000 nga per week. Yan, per week ha, hindi usapang per month. Yan, so per week yan. So, meron din kidney infection. Pag kidney infection naman, yung bacteria nag enter sa kidney. Kumbaga nagta-travel paakyat. Yan, so meron ding mga kidney stones. So, yung kidney stones is sa mga common cause crystal to form in your urine and block urine flow. So, lalo na no, kapag yung mga stone na yan, as in nagpo-form, talagang haharang siya. Tapos, syempre, makakaramdam ka rin ng mga pain. Then proteinuria, ito naman excess protein sa kidney natin and marami pang iba. Yan. So, dito, ano nga bang signs and symptoms pag may kidney problems ka? So actually, pag nagkaroon ka ng kidney problem, wala talaga siyang signs and symptoms sa early stage. 'Di ba kaya kung naririnig nyo rin na parang kapag nagkaroon na ng problem sa kidney, mostly late stage na nalalaman, ganyan. Kasi kapag nagkaroon ka pag may naramdaman ka na ng mga simptomas, ibig sabihin, nabawasan na yung function ng kidney mo. Yan. So, included dyan, yung cramping of muscles or pamumulikat. Included din yung dugo sa ihi, foamy urine, or kung mabula yung ihi mo. Itchy or dry skin is also included. Pero syempre, hindi naman sa lahat ng factors. I mean, hindi naman automatically kapag may ganyan, ano na ha, na may kidney problem. Pero, can be signs na rin. So, frequent urination or madalas ang pag-ihi, especially paggabi. Puffy eyes, common swollen ankles and feet. Isa to sa madalas na napapansin agad. Sleep problems, yan, or hirap ka na ring matulog, fatigue, yung parang feeling mo lagi kang pagod, sobrang pagod ka, parang kahit na wala ka masyadong ginawa, pero pagod na pagod ka pa din. And lack of appetite, or kumbaga, yung panlasa mo is parang lasang kalawang. Ganyan, may mga ganong simptomas. So, ito naman, paano malalaman kung paano iti-test yung health ng kidney mo? So, unang-una, so syempre, pwede dyan yung mga imaging. So, yung mga x-ray, mga CT scan, mga ultrasound. So, dyan nalalaman din kung may problem ka na sa kidney. Sa blood test, o yan, di ba usually may mga blood exams, adulting man or hindi, di ba? So, syempre kailangan na din yan, no? Monitor dyan kung gaano kaganda pa mag-function yung kidney mo. Yan. So, yan yung kung nakikita mo sa mga lab test, mga BUN, CREA, and EGFR or estimated glomerular filtration rate. So, yan nga, how well kidneys work. Pa din, dyan makikita. Then, syempre, biopsy for cancer, uteroscopy, or kumbaga sinisilip, and urinalysis. Included na rin dyan. So, ito naman, how to keep kidneys healthy. So, syempre, nakita natin yung mga problema ng kidneys. 'Di ba? Nakita na natin kung gaano kahalaga yung kidneys natin. And ang kailangan talaga natin malaman is paano nga ba siya gagawing healthy. 'Di ba? Ayaw naman natin dumating sa point na
parang late stage na, no, na parang yung may panghihinayang na sana nun pa lang pala binalyo ko na yung health ko, ganyan. Kasi may sakit na. So, ayaw naman natin umabot sa ganun. So, unang-una, to prevent, o meron ba ditong ano, nagsusmoke? For sure, wala naman, di ba? So, kung may kakilala kayo, dyan, no, syempre, wag yun na rin aminin kung ano. Pero kung may kakilala kayo, syempre, avoid or quit smoking. Kasi una sa lahat, wala naman talaga nadudulot na maganda ang pagsa-smoke, di ba? Parang, ay, naging hobby lang ng iba. Minsan, karamihan sinasabi, mahirap mag-quit sa smoking, pero sometimes, mindset lang yun eh. Di ba? Parang ikaw lang sa sarili mo nag-hold. Kasi may kilala ako na sabi niya, hirap siya itigil mag-smoke. Pero parang naisip niya lang the next day, parang ayaw niya na mag-smoke. So, ibig sabihin, hindi talaga siya ganun kahirap. Sometimes, nasa sarili lang natin kung paano. Yan. So, cutting out excess salt. O, syempre, yung mga mahilig sa mga junk foods, which is unhealthy naman talaga. Mahilig sa mga preservatives, like mga hot dogs, nuggets, ganyan. So, even bata pa lang, kahit yung mga kids as possible, ano, iwas na natin. Kasi syempre, 'di ba, kapag yan nakalakihan mo, madadala mo rin pagtanda yan eh. 'Di ba? Eh di kung bata-bata pa lang nape-prevent na. Kasi 'di ba, ang health din ng bata nakasalalay din naman sa mga adult. Kasi sa atin din sila nagbe-base. Kung binibigay mo yung ganong food, eh di masasanay silang ganon hanggang paglaki. Pero kung right now, pinapaiwas na natin sila sa mga ganong hindi healthy na pagkain, eh di paglaki din nila, natututo sila kung paano alagaan yung mga katawan natin. So ito, big letters, drink water, drink water, drink water, drink water. Hindi soft drinks, 'di ba? As in water, water, water. Kasi I know a lot of people na ginagawa nilang tubig ang soft drinks eh. Pero hello, kailangan natin ng tubig sa katawan. Yan. So, sa babae, as possible, mga 2 liters. Sa lalaki, mga 3 liters. Pero syempre, kailangan, balance rin naman talaga. Baka naman buong araw, ang ginawa mo na lang, uminom ng tubig. Baka nasobrahan ka naman sa tubig. Hindi naman pwedeng ganun. So, lahat in moderation naman din talaga. Alright? So, ayan, exercise is still part. Siyempre naman, kahit naman sa anong aspeto ng katawan natin, kahit anong puso man yan, sa mga ano-anong parte ng katawan natin, kailangan pa rin naman ng exercise, di ba? Hindi lang dahil sa for your kidneys, ganyan. It keeps us healthy, full body. Then, weight management, syempre, hindi naman pwedeng, ayan, may mga overweight, which is, no comment, overweight, mga obese. So, syempre, kailangan maging, watch out tayo sa weight natin. So, pag-monitor ng BP din as well. And syempre, pag sa BP, ano pa rin naman eh, included pa rin dyan yung mga excess salts. 'Di ba? So, watch blood sugar levels and of course, supplementation. So, bakit kasama supplementation diyan? 'Di ba? So, kapag feeling mo healthy ka or parang monitor mo naman pag monitor mo naman yung health mo, kailangan naman talaga ng supplementations. 'Di ba? Kasi this is the easiest way na gagawin natin. Kasi kung nakakapag-exercise, exercise ka, mabuti. Pero kung hindi naman everyday, 'di ba? Kumbaga may kulang pa din. Kung nakakain ka ng fruits and vegetable, okay din naman 'yun. Pero nowadays, hindi naman gano'n lang acceptable na ang fruits and vegetables eh. Kumbaga, ang pinakamadali na para sa lahat ng 'yun, those are still included pa rin to make us healthy. Pero pagte-take ng supplements is also a part na. Ganyan. Kasi una sa lahat, minsan kalamihan ang tao sa isang araw, ang priority mabusog, makakain. Pero paano yung nutrients? Nakukumpleto pa ba? Madalas hindi na, 'di ba? So, eto naman when to consult or kailan nga ba ikaw kailangan magpa-consult? So, kung nakaranas ka na ng mga ganong signs and symptoms sa mga pinakita natin kanina, yan, isa na rin sa reason yan kung bakit kailangan mo na magpa-konsulta. So, nandiyan yung changes in urine, kapag napapadalas yung pag-ihi mo nga, nagkakaroon ng confusion or trouble concentrating, nahirapan ka na mag-isip-isip, ganyan. So, ayan, dry or itchy skin, yan, kung feeling mo nga sobrang pagod ka, kung ang BP mo ay panay tumataas, madalas kang pinupulikat, yan.
Ano naman, and yan, metallic taste of food. Yan, and stomach pain or even vomiting. So, isa na yan sa mga senyales na kailangan mo na magpa-check up sa doctors mo. Kailangan mo na magpa-blood test, ganyan. So, next, who needs regular test? So, ito naman, pag sinabing regular test, di ba, hindi to annual. Yan. So, depende sa doctor, pwedeng 3 months, every 6 months. Depende yan. So, lalo na kapag diagnosed ka na with kidney disease, syempre, kailangan mas monitored mo na. And kailangan, mas maingat ka na rin sa kung paano mo minamanage yung katawan mo. Pag may diabetes at heart disease and hypertension, so syempre kailangan monitored na yan. Kasi again, di ba, ang chronic kidney disease, ang pinaka-cause niyan is hypertension and diabetes. So syempre kapag ikaw ay obese or overweight or taking BP medications or yung mga pang high blood na mga meds, yan. So kailangan na nating kailangan mas monitored na natin yan. So ito, so 'di ba we mentioned na drink a lot of water, you need to exercise, and still supplementation is also part. So bakit nga ba again, bakit kailangan ng supplementation? So sabi nga dyan, no, getting the right amount of nutrients is an essential part of diet and it is vital for your health. Nutrients supply your body what it needs to properly function daily, such as boost and energy improvement in muscles and body tissue, and even health fighting against infection. So ang supplementation, marami na kasi siyang talagang pwedeng gawin sa katawan natin na hindi lang mostly natin nakukuha sa pagkain na kinakain natin, 'di ba? And lalo na kapag may mga kidney disease na, 'yan. So syempre importante yung mga minerals, vitamins, ganyan. So syempre kapag may mga kidney problems na, 'di ba meron diyan mga pagkain na somehow pinagbabawal na or pinapalimit. So, kung hindi mo na nakukuha yung mga vitamins na yun sa pagkain, ano kailangan natin gawin? 'Di ba ito ang gagawin natin, isu-supply natin through supplementation, 'di ba? So, ano naman kumbaga even the doctors hindi naman sasabihin, "Oh, iwasan mo na yung ganitong pagkain." Kasi puwedeng mas lumala, puwedeng, magkaroon ng mas magkaproblema pa 'pag kinain mo yung ganitong ganyan, 'yan. So, siyempre para mabigay yung kailangan ng katawan natin, we need vitamins, 'yan. So, vitamins needed kapag kapag for kidneys health. Ito naman actually hindi lang naman for kidneys talaga. So, nandiyan na ang vitamin D, N-acetylcysteine. 'Yan, ano ba ang vitamin D? 'Di ba? So, again, ang vitamin D, 'yan yung nag-a-absorb sa calcium. 'Yan. So, kaya kailangan din natin ng vitamin D. So, N-acetylcysteine naman, actually, yan naman yung nagre-replenish ng most potent antioxidants na tinatawag na glutathione. Yan. So, syempre common tayo sa mga glutathione, 'di ba? Na yun, yung mga pampuputi, yung mga ganyan, yung mga inject-inject. Pero again, meron naman tayong gluta talaga sa katawan. Mas kailangan lang talaga siya ma-enhance para magawa din talaga niya yung pinaka-job niya. Yan. So, si acetylcysteine din na nag-help to prevent kidney and liver damages. Yan. So, kasama din dyan si probiotics. Ano bang ginagawa ng probiotic? So, siya naman, hinihelp niya ma-maintain yung kidney function natin. Yan. So, kasama dyan si vitamin B9 or the folate, pyridoxine, B12. Yan. So, mga responsible sila para mag-create ng RBC. Yan. Sila yung mga magkakatulong dyan. So, even ang vitamin B7, and alpha lipoic acid. Ang alpha lipoic acid naman, so ito, antioxidant din siya, na nag-improve din sa renal function. And siya din ay tumutulong para mag-turn yung glucose to energy. Yan. So, syempre, di ba, may mga glucose tayo sa katawan. Hindi pwedeng glucose lang yan. So, kailangan nagiging energy din yan. So, moringa, which is mas common na naririnig as quercetin. Yan. So, na nag-help para makontrol yung BP natin, and which is a good antioxidant din naman talaga. Yan, anti-inflammatory din, and it also prevents cancer. Yan. So, meron ding vitamin B5,
B2, iron, phosphorus, tsaka resveratrol. So you know what? Ang resveratrol, this is a good antioxidant na nanggagaling sa or para grapeseed extract nanggagaling siya sa mga sa berries and grapes. And so ano yan? So antioxidant din siya, anti-inflammatory, and as proven din siya na nakakatulong para ma-prevent ang cancer. So 'di ba 'di ba kapag sa mga red wine, yan, yung mga sinasabi, red wine is good for the heart. So, yan. Sabi nga yung glass of red wine has less than 2 milligrams per serving. Pero pag nag-supply ka ng resveratrol or nag-take ka ng supplement ng resveratrol, it's 10 times na mapoprovide sa'yo. So in short, it's better na mag-take ka ng supplement na resveratrol kaysa naman though red wine naman talaga, it's good for the heart din naman talaga. Pero naman, mas 10 times multiply pa, 'di ba, kapag nagte-take ka ng resveratrol. Yan. So ito, to give you an idea na din about it, kasi lalo na kapag may mga certain problems na, kapag nagte-take ka ng mga maintenance, meron naman din talagang naapektuhan na vitamins, minerals na nawawala sa katawan na kailangan naman din talagang i-supply. For example, ayan, zoom natin yan. Yan. So, yan, kung common na common kayo sa mga statins drugs like mga simvastatin, rosuvastatin, so nag-help mag-lower ng cholesterol yan. So, bumababa dyan yung coenzyme Q10. And ang coenzyme Q10 is kailangan yan for the heart as well. Kailangan yan for, nagbibigay din ng energy sa cells, ganyan. So, kapag may mga ACE inhibitors or yung mga pang-high blood, yan. So, syempre, nagde-deplete dyan yung zinc, ganyan. So, ito, hindi ko naman masyado iisa-isahin. Pero, in short, ang gusto ko lang iparating dito, lalo na kung may mga tinitik ng mga ganyan na, so might as well, you have to replenish. Kumbaga, kailangan mo talaga mag-take ng vitamins para mapunan yung mga nawawala sa katawan mo. Ganyan lang siya. And reminding you na ang maintenance drugs, again, the word itself, maintain, wala siyang kinocure. Kumbaga, mine-maintain niya lang ito normal level. Ganyan siya. So, next is ito. So, syempre, di ba, alam natin maraming supplements. Sabi nga dyan not all supplements created equal. So, to give you an idea, so, about store grade saka pharma grade, so, syempre, pag store grade, ayan, body may not absorb or kulang yung absorption nangyayari. Pag pharma grade, must absorb in 45 minutes, 30 to 45 minutes. So, not strictly regulated by the FDA. Siyempre, pag pharma grade, kailangan FDA approve yan, di ba? Hindi pwedeng hindi yan FDA approve. No accuracy required in ingredients list. So, pag pharma grade, siyempre, requires 99% accuracy. And ito, ang pinaka mahalaga talaga is, pag store grade, usually costless. And mostly, may karamihan din, siyempre, di ba, wala namang exemption, pero mostly ang tao, mas gusto talaga mura. 'Di ba? Parang syempre dumating naman din sa point ng buhay talaga natin na mas gusto natin mura, parang feeling natin pare-parehas naman 'yan, 'di ba? Kapag pharma grade kasi usually pricey. Pero kung titignan nyo, kapag mura nga, 'di ba? Ang question diyan, paano yung absorption, paano yung quality kapag mas mura? So ako personally, I go for the pharma grade. 'Di ba? Syempre yung assurance kasi na tinitake mo, anyways magte-take ka na ng vitamins Hindi mo pa ba hahanapin yung best for your health? Una sa lahat kasi ang usapan dito health. 'Di ba? So iisa lang ang katawan natin. So might as well ibigay na natin yung best, 'di ba? Para sa sarili natin. Again, ang pera madaling kitain. Yan. Pero pag yung health mo nasira, isa lang yan mahirap na i-restore yan. 'Di ba? So, kahit anong mangyari kapag nagkasakit ka, ubos ang pera mo 'Di ba? So, ito naman, 'di ba like we mentioned, supplementation. So, ako, may highly recommended talaga akong supplements for everyone.
And it's USANA. So, if everyone is familiar about USANA, edi good to hear, ganyan. Pero, ang pinaka gusto kong i-discuss sa inyo, out of all the supplements, di ba sabi nga, not everything, not all supplements are created equal. Pero bakit USANA? Bakit nga ba sa dinabi-dami ng products, USANA? Eh, di ba, common din na sinasabi dyan. Maganda si USANA, pero mahal. Yan yung pinaka-common na maririnig. Ganyan. Pero bakit USANA? So, unang-una, ang founder is a doctor. Hindi lang sa doctor, is a scientist, microbiologist, immunologist siya. And awarded nga siya ng Albert Einstein Award. So, syempre, di ba, pag kilala mo sa Albert Einstein, ayan, alam nating sobrang talino niyan. Di ba? And imagine, USANA started at year 1992. So, ilang years na, di ba? So, it's 32 years na. So, syempre, kung product itself, alam mo talaga quality, then, isa din sa nakaka-proud, we have 150 scientists na continuously ino-improve yung products. Kasi 'di ba kumbaga maraming vitamin sa labas. Yan. So kumbaga syempre parang punta ka lang sa mga drugstore, ang dami mong makikita. Ganyan. And kapag ang isang produkto bumebenta na, mostly i-improve ba nila? Pwede yung iba, hindi. Pwede yung iba, oo pa din, ganyan. Pero imagine, started 1992, until now, they're continuously improving the products of USANA. And imagine ha, parang sabi ko nga nurse ako. Yan, nurse ako. Pero wala na akong laban sa mga scientist eh. Parang una pa lang hindi ko na kinaya yung yung mga pinag-aaralan nila. Ganyan. So, next, top doctor siya recommended din ng si Yusana. And when I saw Yusana, sobrang talaga, isa to sa mga ginawa ko, chinek ko, yung mga libro kasi na yan, memes, PPD, nakakalat-kalat lang po yan sa mga hospital. Yan. So, kumbaga nandyan yung mga antibiotics, mga maintenance drugs, mga pain relievers, even mga vitamins, makikita mo dyan yung kung may side effects ba, kung may drug-to-drug interaction, kung mayroong mga bawal sa buntis, ganyan. And sa sana, listed din dyan. Wala kang makikitang kahit anong mga side effects, mga bawal sa buntis, mga drug-to-drug interaction. Kaya, safe din siyang i-take kahit mga may maintenance drugs. Yan. So next, ito. And ito is sa pinaka sobrang na-amaze ako din kasi never thought din na may ganitong libro. Ang USANA kasi is back up with studies. Third-party research din. May third-party research din siya. So kung familiar kayo lahat sa NutriSearch or the comparative guide. So yung comparative guide kasi na yan yung kinumpare nila 1,600 supplements from US, from Canada, from Mexico, and Colombia. And dito nag-create sila ng criteria na kapag magtitake ka na ng vitamins, of course, syempre, nandyan yung completeness. Maraming nagsasabi na they're complete, di ba? Yung potency, syempre. Pero pinakahigit sa lahat, yung toxicities sa liver and kidney na as possible na kapag magtitake ka, dapat wala ka rin makukuha ganun. Kasi una sa lahat, di ba, kaya nga magtitake ng vitamins is para supplyan ko anong deficient sa katawan. Papayag ka ba na iti-take mo, masisira pa din, apektuhan pa rin yung kidneys mo, yung livers mo? Syempre hindi, di ba? So yung mga products kasi dito, nirate sila na parang hotel. So if we're going to stay sa hotel, di ba gusto natin 5-star. Pag bumababa yung star, bumababa din yung quality. So kung pagdating sa commercial, di ba meron dyan mga brand X, mga brand Y, mga ganyan. So hindi nila pinapangalanan. Pero as you can see, dyan sa mga given na examples lang yan, mga common lang naman, as in pinangalanan. So makikita mo dyan si Vera Beroca, Stress Tab, Centrum, mga malalaking company sila. At nandyan lahat ng pangalan nila. So kung mapapansin nyo, yung mga rating na yan half star, 1 star, Beroca, Centrum, half star lang. Ganyan. So in short, kapag may mali sa mga products nila at ganyan lang ang rating, 'di ba? Sa tingin mo magdedemanda sila? They have the right to demand. Oo naman. Kasi parang kasiraan naman din 'yan sa company nila eh, 'di ba? Pero hindi nila nagagawang magdemanda kasi those companies are also aware na ganyan din yung mga ratings nila. Kasi imagine ikaw ang magpapasa ng product mo para i-test nila. So in short, yan yung mga lumabas. Yan yung mga nakita nila. And kung makikita nyo, to make it fair, there are 4 products.
na nakakuha ng 5 star. Nandiyan si Blueberry, si Douglas, si True Star, at si Yusana of course. Pero, good news, si Yusana lang nandito sa market natin. Yan. Kaya sabi ko, kahit nurse kasi ako, walang ganitong, walang ganitong study eh. Parang hindi naman pinakita sa amin to, walang tinuro sa amin ganyan. Ang alam lang namin, vitamins, blah, blah, blah. So, mga ganun lang. So, never thought na even ako kung before noon, na hindi ako masyado take na vitamins, kasi hindi nga eh. Para sa feeling ko kasi na vitamins lang. Pero never thought na pagdating pala sa vitamins, doon ko na lang na-realize, oo nga no, siyempre kailangan, binavalue mo din, di ba? Lalo na kung ipapasok mo sa katawan mo eh. E doon tayo sa quality. Yan. So, ito, of course, syempre, why USANA din. So, syempre, FDA registered tayo. NSF approved, or National Sanitation Foundation, certified sport. So, in short, yung mga athletes natin, they're taking USANA products. And which is knowing pag athletes, di ba? Kung may stricto nga sa health, mas stricto sila eh. Kasi di ba, may dietitian, may nutritionist. Kapag may game, tinetest sila. 'Di ba? So kapag nagkaroon ng harmful substance, syempre, 'di ba, kumbaga isa 'yun sa fall nila eh, 'di ba? So hindi sila pwedeng maglaro, 'di ba? So nandiyan din yung GMP, o Good Manufacturing Practice. So 'yun yung kumbaga quality standards talaga tayo. Ang product natin USANA, manufacturer natin USANA. So in short, pumasa pati ang facility. Highest level 'yan of quality. So USPA din, 'yan. So and ito naman, ayan, again, trusted by athletes. Yan. So, dito, like I mentioned, ano nga bang products? Ano nga bang supplement? So, we mentioned na USANA. Pero of all mga products ng USANA, ano nga bang products ng USANA? So, unang-una sa essential. So, di ba, pinakita ko sa inyo yung mga vitamins na kailangan for kidney health. Yan. Actually, kung titignan, nandyan na lahat yan. Lahat nung nandun na kailangan, nandyan siya sa essentials. 'Di ba? Yung mga B vitamins, yung niacin, folate, ah, ano pa ba, pantothenic, as in lahat ng kailangan mo for kidney health, nandyan siya. And kapag titignan kasi siya sa mall, 'di ba? Pag iisa-isahin mo, imagine ang resveratrol, pag mga healthy options, around 30 pesos. Resveratrol pa lang. Eh, paano pa pag nagdagdag ka ng mga vitamin C, mga vitamin A, mga B vitamins, B complex, it will cost you around 20 to 25 pesos. Minsan, depende pa sa brand yan. 'Di ba? Eh kung, syempre, kung branded ang gusto mo, about mga 25 pesos. Pero imagine, 25 pesos plus 31 pesos na resveratrol pa lang. 'Di ba? So, magkano na? Ganyan. So, hindi ka lang, magkano, kapag tinotal mo yan, lahat-lahat, aabutin ka na magkano? Hindi lang 300, hindi lang 100, hindi lang 200, 'di ba? And another thing, it has no approved therapeutic claims. Yan. So, 'di ba, familiar naman tayo sa no approved therapeutic claim, or kung baka sa mga commercial, ang gamot na ito hindi pwede paggamot sa anumang uri ng sakit, ganyan. So, in short, yung assurance mo while you're taking those vitamins, wala. Hindi ka sure kung ano sa mga tinake mo. Pero imagine, yung sanas no approve. Ang nakalagay nga dyan is, ang approved indication dyan, kung makikita nyo yan sa bottle, is prevention and treatment of vitamin deficiencies. Yan. So, kumbaga, what you take is what you get. Ganyan. So, and mind you, ang absorption rate ng USANA products is 96.1%. So, in short, lahat talaga ng tinake mo, yung kinukuha ng katawan mo. Ganyan siya kalupit. Yan. Bakit ko nasabing malupit? Eh, kasi yun lang din, ito lang din yung vitamins na nakita ko na may ganyang absorption. So, hindi siya 100%, of course, kasi pag 100%, IV na yan. Dadaan na direkta sa ugat mo. Pero imagine you're taking oral eh. 'Di ba? Tapos may ganyang amount of absorption, percentage ng absorption, malaki yun. And kumbaga, kahit gumastos ka sa tinake mo, yung quality naman ng tinake mo, sigurado ka sa nakuha ng katawan mo. Yan. So, ano pang products? Ayan, Proflavanol C. Yan. So, itong Proflavanol C naman, may grapeseed extract yan.
na nagsusupport din sa cardiovascular health, circulatory. So, siyempre 'di ba, kapag may mga kidney problems din, involved nga ang may mga hypertension, involved ang diabetes, 'di ba? So again ha, disclaimer lang, hindi ko po sinasabing gamot si USANA. Hindi siya, ano pa rin siya, still a supplement. And tayo naman, wala naman tayong kiniklaim na syempre nakakagaling to, ganyan. Pero it really helps kasi talaga for prevention. But then again, ang pinaka-priority talaga natin is to prevent. 'Di ba? Hindi necessarily kapag may health concerns ka, tsaka ka magte-take ng vitamins. No, mas better siya kapag ipe-prevent mo pa lang. Kasi minsan ang 'di ba, baka common din sa inyo sa naririnig, hindi ako nagte-take ng vitamins kasi healthy naman ako, wala naman ako sakit. Pero kapag nagkasipon, 'pag nagkaubo, 'yan do'n na magte-take ng vitamins, 'di ba? So minsan do'n lang na nare-realize na kailangan. But then again, lalo na kung may mga kakilala din tayo na gano'n yung mindset, might as well, we have to share. Kasi 'di ba, ano, mas better nga na i-prevent natin siya at mas mura din 'pag pine-prevent. Imagine, 'wag natin hintayin magkasakit, 'di ba? Ikaw pansin niyo diyan nakalagay diyan French paradox kasi 'di ba ang mga French nga mahilig sila sa mga red wines. 'Yan. So, help maintain strong veins, blood vessels, and capillaries, supports balance immune function. 'Yan. So, next is another product na pwedeng makatulong is Coquinone 30 or ito yung tinatawag na merong coenzyme Q10. Again, ang coenzyme Q10 proven siya for pre-hypertension, hypertensive, may mga diabetes, ganyan. So again, kahit nga may mga nagtitake ng maintenance, so nababawasan na yung coenzyme Q10 sa katawan. So kailangan din natin supplyan. Yan, and even anti-cancer ang coenzyme Q10. Lalo na kapag may existing na and para maiwasan mag-recur, yan, isa rin ang coenzyme Q10 na kailangan ng katawan natin. So, good antioxidant din yan. And si alpha lipoic naman, ang gagawin niya, i-recycle niya yung coenzyme. So, in short, wala talagang tapon sa mga tinitake. Yan. So, good for health, good for heart and skeletal muscle as well. And ano pa ba? Yan, tsaka yung mga active ang lifestyle. Kasama din kapag ikaw ay nag-take ng Coquinone 30. Yan. So, next is Biomega. Ang Biomega, ito yung tinatawag na fish oil. Yan. So, ang nakakatulong yan for brain, ganyan. So, meron siyang vitamin D. Eh, 'di ba? Pag vitamin D, kailangan yan para ma-absorb ang calcium na 'di ba ginagawa nga din ni kidneys, 'di ba? So to help na din. Again, those are the normal process ng katawan natin. So syempre kapag pag nagkaka-problem na, mas kailangang mag-take pa din ng vitamin. And even naman may mga ganong problems, as possible, kailangan nyo pa rin mag-consult sa doctors. Ganyan. So, tayo naman, hindi naman tayo yung mga nagmamagaling. 'Di ba? Kumbaga, recommendations for you. Pero syempre, lalo na pag may mga existing health concerns, like mga CKD, like mga renal failure, yan. So, syempre, you have to consult your doctors pa din. Kasi, syempre, may mga content na ayaw i-allow pala ng doktor. Yan. So, another product is Hepasil. So, kung papansin nyo, di ba sa mga vitamins na kailangan kainin, nandiyan din ang biotin. Tapos yan, meron milk thistle. Nag-regulate siya ng cell signaling pathways sa liver. Meron din siyang N-acetylcysteine, katulad nung kanina, 'di ba, na nag-help, kasama niya alpha lipoic acid. And ayan, turmeric, o kung mga familiar sa mga turmeric. Yan. So, 'di ba, merong mga vitamins na turmeric lang o kaya silimarin na tinatawag. Meron din yan, 'di ba, kapag nire-recommend ng doktor, o buy ka ng silimarin, ganyan. Nandyan din yan sa Hepasil. Yan. So, nakakatulong yan sa pagdi-detox ng liver and kidney natin. And sabi nga dito, ito, yan,
Metisel or silymarin is a well-known herbal therapeutic commonly used for liver support. Pero included pa rin dyan for detoxification ng liver, kidneys, and even pancreatic function. Yan. So, hindi lang liver, hindi lang kidney, and even yung pancreas natin, involved pa din. Yan. So, ganyan ka-powerful yung mga products ng Usana. And of course, kasama rin si probiotic. Yan. So, bakit probiotic? Ganyan. Marami naman probiotic sa labas. Pero, our probiotic is far better. Kasi una sa lahat, everything's natural. Wala siya ng mga sugar. Unlike sa mga Yakult na, syempre may mga sugar added na yan eh. Yan. So, syempre for good digestion, nakakatulong din siya for detox, ganyan. And even kapag ano, no, nagtitake ng mga antibiotics, kasi pag antibiotics, kinikill niya yung good and bad bacteria. So, syempre, for support, kailangan mo pa rin mag-take ng probiotic para ma-replenish ulit yung ay even ma-keep mo yung mga good bacteria niyan. So, yan for immune system as well din. So ito some testimonies lang no. Imagine this person, this is for dialysis siya. Ganyan. And sabi niya diyan mas madalas na ako umihi at padami ng padami kasi nagdedeklag na yung mga kidney stones ko. I can sleep well na, lagi akong dumidighay ng maasim kasi nag-detox and acid reflux, then my skin nag-improve na. Di na violet kasi okay na ang circulation ng dugo ko, then nag-normal na, di na ako anemic ngayon. Now, in my small way of helping others, I regularly donating blood sa Red Cross. It's better to give than to receive na, sabi ng nakaraan, pero maraming sacrifices, disiplina, saga, lakas ng loob, attend trainings. Now, I'm 55, but I feel like I'm just 35 years old. My latest activity is 10 kilometers PBA fun run. Ganyan. So, imagine, no, kumbaga, syempre, included pa din talaga dyan yung disiplina mo sa katawan. 'Di ba? Sabi niya nga maraming sacrifice. Oo, totoo naman ang pagiging healthy. Talagang maraming sakripisyo din talaga diyan. Kasi 'di ba, syempre kung ikaw nga magi-exercise, talagang tsatsagain mo para mag-workout every day, mapapagod ka. Ang pagpipili ng pagkain mahirap din kasi 'di ba masarap ang bawal. Yan. So, syempre lalo kung mahilig ka sa mga sugary products, sa mga with preservatives like mga pancit canton, ganyan. Kung mahilig ka dyan, kailangan mo talagang disiplinahin yung sarili mo para maiwasan yung mga ganong sakit. And again, ang supplementation is also part, drink a lot of water, still part. And again, sabi ko nga talagang ang pinaka-importante pa rin dyan is ikaw na mismo magde-decide para to keep yourself healthy. Kasi balewala ang lahat ng mga yan kung ikaw sa sarili mo, binabalewala mo lang. 'Di ba? Take ka nga ng supplement pero ang lifestyle mo naman hindi mo binabago. Mag-take ka nga na nag-e-exercise ka nga, pero after mo mag-exercise, ang pagkain mo pa naman gano'n pa din. So nababalewala siya, 'di ba? So it all falls sa discipline. So sabi nga dito sabi nga ni Dr. Linus Pauling, nearly all disease can be traced to a nutritional deficiency. 'Di ba? Pag ang cell mo is healthy, pag nasusupplyan ng maayos, ng good nutrients, hindi ka magkakasakit Pero once na may nasira diyan, unti-unti lalabas din yung mga sakit, 'di ba? So might as well, let's keep ourselves healthy. And as I end, health is like money. We never have a true idea of its value until we lose it. So wag nating hintayin na nasa huli ang pagsisisi bago natin alagaan ang ating mga sarili, 'di ba? Again nga, sabi ko nga din na ang pera madaling kitain. Pero once na ang sarili mo nagkasakit, mahirap nang bawiin 'yan, 'di ba? So, that's it and hopefully nakapag-add ako ng value sa inyo at sana may mga naintindihan kayo. Thank you for listening. So, kapag may tanong din kayo, you can add me sa Facebook and you can text me din. Yan. Back to you, Coach Gian. Wow! Thank you so much for that very enlightening and inspiring
presentation and discussion, Coach Eloy. Ang dami ko natutunan, di ba? Personally, kahit as a practicing dietitian, nakakatawa kasi na-refresh tayo and then yung mga terms na difficult, we were able to translate into a more understandable one. Tsaka ang ganda ng discussion. Kumbaga in a brief, few minutes, no, ang dami nating na-cover for our attendees for tonight. So, sobrang na-appreciate ko pati yung sharing sa last part na grabe yung itsura, no? Ganun pala kapag nasisira yung kidneys. Yung dry skin, hindi lang siya basta dry skin. Iba yung pagka-dry niya. At saka yung kutis niya, no, nag-iiba. Ganun pala yun, parang nangingitim na yung skin. Kapag nakikita mo, ibig sabihin siguro nun, medyo madumi yung blood, no? May mga mataas yung mga creatinine. Iba talaga yung healthy. Nakikita mo din sa nag-clear up. Ibig sabihin, malinis pala. Ang galing. So, with that, maybe we can entertain a few questions from our attendees, no? Let's maximize. Okay lang ba, Coach Eloy, if you can entertain, for example, mga 3 questions from our Sure, Coach. attendees, kung meron. Yung related lang ha, wag love life. Huwag kayo magtatanong ng tungkol sa love life. Yung tungkol lang po dito sa pinag-usapan natin for tonight. So, ayan. Meron po ba tayong questions sa floor? Of course, we can all help answer yung mga magiging questions natin. Yan. Sige. So, habang nag-iisip pa sila, habang nag-iisip pa yung ating mga attendees, maybe Coach Eloy, may question kami, no? Ako pala, habang nag-iisip pa yung mga attendees natin. Ano yung ma-advise mo or ma-suggest mo dito sa mga tao who are already, ano na sila, parang, syempre merong nephrologist, di ba? And meron silang mga advice din. And then baka merong mag-consider na go into supplementation and yung mga in-advise mo, how do we navigate kaya yung ganitong situation? Ayan. Actually, parang ganyan din yung nabasa ko ngayon sa question, no? Actually, di ba, tulad nga nung binention ni Coach Z, kapag may mga ganong problems, di ba, pwede naman talaga tayo mag-recommend. Ganyan. So, pero still, syempre may mga doctors pa din sila na kumbaga, we have to consult pa din for it. Kasi, again, may mga contents kasi na pwedeng bawal doon, bawal sa case nila, at kailangan din nilang balansehin. Ganyan. Hindi naman tayo yung again tayo hindi naman natin kailangan i-push na kasi baka may mga gano'n, total ganito naman yung sinabi, pwede ganito, ganyan. Ipipilit natin yung para ipa-take whatsoever, ganyan. If you believe talaga sa products, pwede talaga ganyan. Kasi alam mo naman sa sarili mo na pinag-aralan din naman natin yung products, yung mga trainings, doctors din naman nagti-trainings, even the scientists naman are, syempre, nag-aano pa rin ng mga products ng sana, nag-explain pa rin sila, no? Pero kumbaga lang, let's be mindful lang din na hindi all the time magmamarunong tayo, ganyan. Hindi pwedeng gano'n. So, kumbaga, lang tayo, mukhang doktor, MDH, mukhang doktor pero hindi. Ako naman nurse, mukhang doktor pero hindi doktor din naman, di ba? So, lang din. Pero with the guidelines pa din. So, for example, pwede kang mag-join sa mga consultation nila na to help them see na, ito, kasi meron kasi talagang mga doctors na pwedeng hindi naniniwala sa supplement. Meron naniniwala sa supplement. Meron din naman na may iba silang ni-recommend. Ganyan, nasabihin nila, ay, wag ganito, ito na lang, ganito, ganyan. Pero sometimes, hindi ako nag-aano ng mga doctors or whatsoever, ha? Pero sometimes, kaya nga may mga tinatawag na medrep. Ganyan. Kasi yung mga medrep, meron silang specific products na i-recommend sa mga doctors para yun yung sabihin nila sa patient. I-recommend sa patient. And syempre, being part of that,
Siyempre may involved din naman na ano, na gano'n. Kapag yun yung tinake nila, may, kikitain din naman sila dun. So, kapag may mga ganong concern na, "Ay, wag mo pa ganito 'yan," ganyan, ta's iba ni-recommend, puwede mo silang samahan, puwede mo silang i-approach na, "Doc, ito nasa memes, nasa PPD, pakita mo lang yung mga backup studies," ganyan. Kumbaga dapat fully aware ka din tungkol sa products mo. Hindi puwede na baka pupuntahan mo yung doktor tapos wala ka namang kaalam-alam, ito lang yung mga ano mo. So, siyempre dapat may right info ka about it na maiintindihan kumbaga magko-collaborate kayo ng doktor na, ganito, ganyan. Maayos, okey? Tulad nga ng sabi ni mentor, wag tayong makikipag-away. Una sa lahat, iba pa rin yung profession nila as doktor. Lalo na kung ikaw ay associate tapos engineer, tapos, 'di ba siyempre malaking question 'yan kapag nagtalo pa kayo ng doktor, 'di ba? So, kailangan maayos yung collaboration niyo about it. Lalo na ang pag-uusapan niyo is patient, eh, hindi naman yung pag-uusapan yung kasi magaling ganito whatsoever, hindi, 'yan. So, siyempre focus pa rin sa, concern nung mismong may health concern. So, 'yun, Coach Zian, hopefully nasagot Galing. ko. Oo, yes, yes na yes, 'no. So, ang galing, 'no. So, tama, eh, kasi 'di ba may Medrep naman in the first place, kaya may mga pinagkakatiwalaan na brand itong mga doctors natin. So, siguro it would really be beneficial for us then to learn ano rin meron dito sa ating supplements so that we can, suggest it dun sa attending physician ng mga client natin. So we have a question dito sa chat. Can we still recommend our product kahit nagda-dialysis na or for kidney transplant na? And actually puwede pa din naman, eh, ano naman, puwede pa rin naman product kasi una sa lahat 'di ba, tayo naman is hindi considered as gamot. Supplement pa rin naman talaga tayo, vitamins pa din naman. Pero ayun, tulad nga ng sabi ko kanina, still kailangan mo pa rin makipag-coordinate dun sa mismong doctors nila. Nephrologist nila, yung mga attending physician nila, kung ano yung tungkol sa gamutan nila. Kasi puwede kasing may mga lab tests na kailangan din malaman bago nila i-take yung mga content, yung mga vitamins natin, 'di ba? Kasi again may mga content diyan na puwedeng hindi muna puwede, puwedeng after muna ng ganito, after nung procedure at saka ipa-take, may mga gano'ng instances. 'Yan, still ayun, collaboration pa rin with the doctors. Yung Ayan. So, yun talaga, no? Kapag komplikado yun na yung mga conditions, always work with or coordinate dun sa doctors. Diba? Another question. Kailan po kakailanganin mag-undergo ng dialysis ang patient na may CKD? So this is a question. ano yan coach, kumbaga magdedepende na yan sa lab results. Kung masyado ng matataas yung mga lab results nila, like mga BUN, CREA, kumbaga doon makikita mo na nada-damage na yung kidney function, eh. Tapos even yung minention ko kanina para makita kung how our kidney works, kung kaya pa din, nakikita naman sa mga test yan. So, 'pag na-test yun, 'pag nakita na nilang kailangan na hindi na nagwo-work yung kidneys natin na maayos, i-re-require na siya for dialysis. Lalo na kapag may mga simptomas na yung function ng kidneys natin is sobrang depleted na, 'yan, na hindi na lalo na for example yung mga nagmamanas na ng matindi, 'yan. So ite-test nila 'yan. So kapag 'pag lumabas sa resulta na ganito, na mataas na masyado yung mga labs, kailangan na. 'Yan. So, kaya kapag makapansin ka ng mga gano'ng mga signs and symptoms, 'wag natin babalewalain, ganyan. Kasi minsan hindi natin malalaman na, "Ay eto na pala, akala natin wala lang," ganyan. Ta's late na nagpapa-consult kaya kapag may mga gano'ng cases biglang sasabihin, ay biglang na 'yun, 'wag naman. Pero kumbaga minsan nababalewala kasi.
Yan. So, again, kapag nagkaroon ng signs and symptoms, ibig sabihin, decrease na yung function ng kidneys. Kasi normally, pag early stage, wala kayong makikitang signs and symptoms. Yun. Ganun pala, no? So, kailangan talaga medyo mag-iingat din tayo. Kasi yung kidney, wala siyang pakiramdam pala. May mararamdaman ka na lang pag malala na siya. Yun ang nakakalungkot doon. So, paano, ito question siguro, Coach Eloy, paano kapag wala ka pang sakit sa kidney? Ano yung dapat mong gawin? Para, halimbawa in terms of supplementation, kasi di ba may mga shinare ka kanina, ito para na to sa, tama ba, may mga kidney issues? Or para talaga yun sa, para hindi ka magkaroon? Ayan. So, yung mga minention natin kanina, it's best kung wala ka pang health concern. Yun ang pinaka-priority natin eh. Yung hindi necessary hintayin natin magkasakit tayo bago tayo magte-take ng supplements, mga ganong ni-recommend. Hindi natin kailangan hintayin. Mas maigi nga na ipe-prevent na natin yun eh, para hindi tayo magkaroon ng ganon. Kasi, di ba, yung mga ganon, mostly lifestyle. Lifestyle pinagmumulan. Kung ikaw mahilig ka sa mga maalat, kung unhealthy habits ka, lagi kang stress, lagi kang napupuyat, siyempre lahat yan may mga underlying na pwedeng maging sakit eh. Kumbaga, it can cause a lot of kung iba't iba. Sakit hindi lang sa kidney, pwedeng sa heart, pwedeng sa mga muscles whatsoever. So lahat 'yon. So kaya nga highly recommended talaga na 'yon, kung kidney usapan, drink a lot of water kasi malaking factor ang pagwa-water. Imagine parang ano nga siya eh, 'di ba parang ganito, parang sugar, 'di ba 'pag ang sugar nilagay mo sa tubig, matutunaw naman siya. Pero pag nilagyan mo ng pinaglagyan mo na nilagyan niyan, tapos kulang yung water, maninigas. So parang gano'n siya na kapag hindi enough water yung nilalagay mo sa katawan mo, tapos kung ano nung pinagpapasok mo diyan, 'yan. So siyempre hindi siya na-filtrate na maayos, hindi gagana ng maayos. 'Yan. So kaya malaking factor yung pagde-drink ng water. And yun, mga exercise, 'yan. So kung titignan naman mga common naman din talaga siya, eh, parang lagi naman natin maririnig na yun yung mga normally dapat gawin, 'di ba? Pero sometimes hindi lang tayo nagte-take action. Yun lang talaga yung kulang. Kasi parang 'pag titignan madali namang gawin. Pero 'pag gagawin mo na, bukas na lang, mamaya na lang hanggang dumating sa point na wala na, may sakit ka na, ganyan. So, sa ulitin ko lang po, pag-take ng supplements, again, part na po siya ng way paano tayo maging healthy talaga. So might as well take it as early as now, kahit wala ka pang health concerns, para hindi na tayo dumating sa point na magkakasakit muna tayo. Okay na maggumastos ngayon. Eh kapag nagkasakit ka naman, mas magastos din eh. Kahit gaano kaya rami ang pera mo, ubos pera mo pag nagkasakit ka. Grabe, ICU pa lang, mahina ang hundreds, it will take you millions. Talaga. Marami na kaming nakita diyan na pumasok ng milyonaryo, paglabas, sawi. Talagang wala na, hingi ka na ng tulong sa ibang tao. Yan. Thank you so much, Coach Eloy. Nakakatakot naman yung sinasabi mo. Papasok ang milyonaryo paglabas mo. O baka hindi ka pa makalabas, di ba? Kasi hihingi ka pa ng collateral. Para ka ng nakakulong doon. Unless, meron ka ng collateral para mabayaran lahat ng mga hospital bills. So again, yung mga supplement na na-recommend or shinare kanina ni Coach Eloy, ay Cell Essentials, Proflavanol, Coquinone, Probiotic, and Biomega. At saka yung healthy lifestyle, yun din talaga siya, no? Siguro ang magandang addition talaga for the kidney, specifically is yung hydration. Kasi andyan naman yung eat right, regular exercise, weight management, stress or sleep regulation. Madalas nakakalimutan yung hydration. So last question for the crowd. Sabi po ni Coach Shirley, Coach, kung ang client ay nasa 50s, ano yung recommended check-up? Dapat. Recommended check-up.
Recommended check-up, actually hindi nga lang 50s eh. Dapat 'pag dumating ka na sa age na 35 and up, dapat ano na tayo eh, nagpapa-check-up na talaga tayo. Kung wala ka mang health concern, dapat mga gano'n niya. Pero kung merong health concerns na, especially like like may mention kayo ng mga hypertension na, as possible, every 3 months, every 6 months, nagpapamonitor ka na. Diyan nire-require na rin ng doctor yung mga lab results. Like mga simpleng, actually, hindi mo simple, mga FBS, fasting blood sugar, mga creatinine, urinalysis. So, ini-involve na ng doctors yan. Ganyan. So, kung ngayon pa lang, 'di ba nga kahit naman sa mga companies nire-require ang annual check-up, 'yan, okey lang naman siya kapag mga 20s. Pero kung ikaw personal sa sarili mo parang may nararamdaman ko ng hindi hindi normal, ayan, mag-start ka na rin magpa-check-up, ganyan. So, ayun encourage ko Shirley kung as possible as early now, puwede na. Yan. So, 25s and up, 30s, pwede naman na magpa-check-up. Tapos sila naman, yung doctors na rin mismo magsasabi na, "O sige, pwede kang bumalik after ganitong months," ganyan. Tapos ire-require ka nila kung anong mga kailangan mong ipagawa, annual man or ano. Yan po. Ayan. So, tama po 'no, pabata ng pabata talaga yung mga nagkakaroon ng health issues ngayon. So, dati nasa 40s or 50s saka nag-i-start ng maintenance medication, ngayon mga nasa 35, 30s, 'di ba? Bakit gano'n, 'di ba? Dati yung mga lifestyle diseases lumalabas kapag nasa midlife ka na. Ngayon, makalampas ka lang konti ng quarter life, magme-maintenance ka na rin, gano'n kaaga. So, let's be proactive talaga. Ayan. So, ang dami nating natutunan kay Coach Eloy. Grabe, ang galing ni Coach Eloy. Palakpakan naman natin siya, virtual clap. No, virtual clap dito. At napaulan na natin siya ng napakaraming thank you sa chat box, no? And Coach Eloy, we express our heartfelt gratitude for giving us your time and syempre preparing for this, for granting this request, no? Para ma-educate natin yung ating mga clients, no? And anyone who would want to take care of their kidney. So dahil dyan, in ending, mag-picture-picture muna tayo. Okay? Patulong na lang po sa ating tech, no? Para makita yung view. Ayan. So, dun po sa mga pwede, please open your screen para makasama tayo sa picture that we may document and record. Teka. So, requesting din na i-stop ang recording ng